A blessed morning po sa inyong lahat. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, na binigyan ulit tayo ng panibagong linggo ng Panginoon at sama-sama ulit tayong nagpupuri, nagbabalik ng pasasalamat sa Kanya dahil mabuti ba ang Lord? Amen. Amen. Thank you, Jesus. Sinamahan niya tayo sa lahat. Amen. At ngayong umaga, again, ako po ulit ang translator niya. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. What is that? I'm getting too heavy, I think. Praise the Lord that we are in the good numbers today. Very good numbers. Amen. So purihin ng Panginoon dahil marami tayo ngayon. Amen. Good to see many children. And you know, if there are children in the church, that is mean that church is alive. Purihin ng Panginoon dahil kapag maraming bata, ibig sabihin ang Diyos talaga ay buhay na buhay. And that is mean that God want to do job here. Kaya ibig sabihin ng gustong gumawa ng Diyos dito. And want to teach new generations. At gustong turuan ang mga bagong henerasyon. So we need new generations of preachers. Gusto natin ng bagong henerasyon para sa mga tagapagturo. New generation of worship team. Para sa bagong henerasyon ng worship team. A new generation of Christians. Bagong henerasyon para sa mga Kristiyano. Which will be teaching about Jesus Christ. Kung saan magtuturo patungkol kay Jesucristo. And preaching the good news to the nations. At magturo ng mabuting balita para sa nations. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Today we have a subject about where is your treasure? Ngayon ang pag-uusapan natin ay patungkol sa nasa saan ang iyong kayamanan. There are many churches now in the world which preach the gospel of prosperity. Maraming simbahan ngayon kung saan nagtuturo patungkol sa kasaganahan. Gospel of success. Katuruan patungkol sa katagumpayan. And they have thousands members. At marami silang tao. And they preach that if you pray to your credit card, at sinasabi nila kapag ikaw ay nanalangin sa iyong credit card, to be full, it will be full. Na ito ay mapuno, ito daw ay mapupuno. But we don't preach this gospel here. Pero hindi natin ito pinag-uusapan dito, tinuturo dito. We preach the gospel of Jesus Christ here. Dito pinuturo natin ang patungkol sa ebanghelyo kay Jesus. And it's true that Jesus promised to us. At totoo na nangako ang Diyos sa atin. That we never have lack. That is true. Na hindi tayo pagkukulangan. That is promise that he promised that you will have enough food. Pinangako niya na magkakaroon tayo ng pagkain. Enough clothes. Sapat na damit. And you don't have to be worried on this earth. At hindi ka na dapat mag-alala. This is promise of Jesus, yes? Ito ang pangako ng Panginoon. But He don't promise you that you will be rich. Pero hindi naman niya pinangako din na sobra kang yayaman. He don't promise you that you will be millionaire. Hindi niya pinangako na ikaw ay magiging millionaire. And the gospel of prosperity preaching that you will be a millionaire and you will be a rich. Pero ang katuruan ng prosperity o kasaganahan, ang pangako nila ikaw daw ay yayaman. But most of this gospel telling, bring a lot of money to the church, a lot. Pero ang katuruan nito, sinasabi na dalhin mo lahat ng pera sa simbahan. And God will multiply to you. At ito ay mumultiply ng Diyos. It's true that if you will be giving to God, if you will be generous, totoo na kapag nagbigay ka sa Diyos, ikaw ay mapagbigay. God will multiply to you. Ito ay pararamihin ng Diyos. But He never promised that you will be rich. Pero hindi siya nangako na talagang sobrang yayaman ka. And that's what we would like to talk today. Where is your treasure? Kaya nga ito yung pag-uusapan natin. Nasa saan ang iyong kayamanan? Where is your treasure? On this earth or your treasure is there in the heaven? Nasaan bang iyong kayamanan? Dito sa mundo o nandun sa kalangitan? And our main verse is from Matthew 6:21. For where your treasure is, there your heart will be also. Mula naman sa Tagalog, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen. Amen. So, I guess all of us here, sana lahat ng nandito, and I will be also me, at syempre kahit ako, we want to be rich. Gusto nating maging mayaman.
We want to be rich. Everyone want to be rich. Siyempre lahat tayo gusto nating maging mayaman. I don't believe that any of one think to be poor on this earth. Hindi ako naniniwala na meron sa isa sa inyo na nag-iisip ng kahirapan dito sa mundo. But the problem is that we have to find the border, the line Pero ang problema, kailangan nating hanapan kung hanggang saan lang yung hangganan. between to be crazy to be rich or just be in a good position to this thing. Sa pagitan ng pagiging magkabaliw doon sa pera o doon sa kayamanan. Because many people focus too much and they think that they can build their own paradise here. Dahil marami ng tao ngayon ang nag-iisip na akala nila na maaari silang magtayo ng paraiso dito. They think that, yes, I'm living here to have my own paradise here. Iniisip nila na namumuhay ako dito para sa aking paraiso. So they labor very hard, Kaya sila ay nagtatrabaho ng sobra-sobra. and their heart is very much to build their paradise here. At ang kanilang puso ay talagang nahihirapan para lang makapagtayo ng paraiso dito. But this is not the teaching of Jesus for us. Pero hindi ito ang tinuturo ng Panginoong Hesus sa atin. Jesus don't teach us build your paradise here. Si Jesus ay hindi niya tayo tinuturuan na magtayo ng paraiso dito. Jesus is teaching us build my kingdom here. Ang tinuturo ni Jesus, magtayo ka ng kaharian dito. Build your future paradise, build your future kingdom, Magtayo ka ng hinaharap na iyong paraiso. and don't focus too much to build your paradise here. At huwag kang masyadong magtuon na magtayo ng paraiso mo dito. We want to live comfortable, all of us. Gusto din natin, lahat tayo dito ay mamuhay ng komportable. We don't want to suffer. Ayaw natin na nahihirapan. Everyone wants to have a comfortable car Gusto ng bawat isa na magkaroon ng komportableng sasakyan, with massage. na may minamasahe. Who want to suffer on this earth? Sino ba dito ang gustong mahirapan sa mundo? Nobody want to suffer today. Wala namang gusto dito, siyempre. And everyone want to have financial freedom. At ang bawat isa gusto din mapalaya sa pinansyal. What is financial freedom? Ano ba ang pinansyal na kalayaan? It's that when you have enough money to live until the end of your life. Ito ba yung magkaroon ka ng sapat na pera para lang mamuhay hanggang sa katapusan ng iyong buhay? Or you have enough source of income that basically you don't have to do nothing because money is coming to your account. O magkaroon ka lang ng pera hanggang sa yung pera mo ay mapunta hanggang dun sa account mo na sapat lang sa'yo. This is financial freedom. Ito yung pinansyal na kalayaan. It's good to have financial freedom. I would like to have financial freedom. I would say lie if not. Kung makakabuti ang magkaroon ng pinansyal na kalayaan, syempre gusto ko rin ito. But there is very big danger in that. Pero may malaking panganib para dito. Because all of us wants to have financial freedom. Dahil lahat tayo dito, gusto natin ng pinansyal na kalayaan. But most of us will never have financial freedom. Pero kalimitan sa atin ay hindi magkakaroon nito. Why? Because God don't want you to have financial freedom. Bakit? Dahil ayaw ito ng Diyos na magkaroon ka ng pinansyal na kalayaan. Some of you will have financial freedom Yung iba sa inyo, magkakaroon ng pinansyal na if kalayaan. you work hard. Kung sila ay sobra-sobrang But magtatrabaho. many of us are not good to have financial freedom. Pero Why? kalimitan sa atin ay hindi makakabuti ang magkaroon ng pinansyal na kalayaan. Because Bakit? God know that if you will reach financial freedom, Dahil alam ng Diyos na kapag narating mo ito, God know you very well. kilala ka ng Diyos. You will leave Christ. Kakalimutan mo ang Panginoon, You will forget about God. makakalimutan mo ang Diyos, And you will live only for yourself. at mamumuhay ka lang para sa sarili mo. This is the danger. Ito ang panganib. And that's why many of us will never have financial Kaya freedom. nga marami sa atin ay walang ganitong pinansyal na kalayaan. And this is not a curse, this is blessing for you. At hindi naman ito tinatawag natin na sumpa, pero ito rin ay isang biyaya. So you can rejoice from the small thing. You can have joy with the small things in your life. Kaya mag-alak ka kung anong meron na may maliit na bagay na meron sa iyong buhay. And from the Bible, we know one man who reached financial freedom. At mula sa Biblia, alam natin ng isang lalaki na kung saan natagpuan niya ang pinansyal na kalayaan. Let's look Luke chapter 12, 16, 21. And then he told them this parable. Jesus told them this parable.
The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. Yeah. And I will say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but it's not rich toward God. Mula naman sa Tagalog, at nagkwento si Jesus sa kanila. May isang mayaman na umani ng sagana mula sa kanyang bukirin. Kaya iniisip niya ang sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan ng aking ani. Sinabi niya, alam ko na ang gagawin ko. Gigibain ko ang aking mga kamali at magtatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang lahat ng aking ani at mga ari-arian. Pagkatapos, sasabihin ko sa sarili ko, napakarami mo nang naipon para sa mahabang panahon. Magpahinga ka na, kumain, uminom at magsaya. Pero sinabi sa kanya ng Diyos, hangal ka! Sa gabing ito, kukunin na ang iyong buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo para sa sarili mo? Ganyan ang mangyayari sa sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili niya, pero hindi mayaman sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. So it's better to be rich in God, Bible say. Kaya nga mas mainam na mas mayaman pagdating sa Diyos, sabi ng salita. That to be rich on this earth. Kesa maging mayaman dito sa mundo. And maybe we should say like this, I want to be first rich in God. At maaaring sabihin natin ito, gusto kong maging mayaman una sa Diyos. And then maybe you will be ready to be rich on this earth. At susunod nun, dito ka nayayaman sa mundo. First, be rich in God. Unang-unang magpayaman ka sa Diyos. And then God will be able to give you richness on this earth. At bibigyan ka ng Diyos upang maging mayaman dito sa mundo. And I believe that maybe God is working like this. At naniniwala ako na maaaring ganito gumalaw ang Diyos. Because many people who get rich, they lose their life. Dahil maraming tao na nakarating na sa pinakayaman na wala ang kanyang buhay. They forget about God. Nakalimutan niya ang patungkol sa Diyos. They forget about families. Nakalimutan niya ang kanyang pamilya. And they go to live for their own. At namuhay siya para sa sarili niya. And for many, money, at para sa kanila, ang pera, instead of blessing, ay sa halip na biyaya, became enemy of their soul. naging kaaway ng kanilang kaluluwa. I remember one day when I was traveling in Netherlands, Naaalala ko nung ako ay bumiyahe papuntang Netherlands, through the big highway, na kung saan may malaking daan, and there was a big accident. at nagkaroon ng malaking aksidente. And I saw that man At, next to his car. nakita ko ang isang lalaki na patay na, kalapit ang sasakyan. He have beautiful shoes Meron siyang magandang and sapatos, beautiful suit magandang damit, and a beautiful car. at napakagandang sasakyan. He didn't think that he will die today. Hindi naman niya inisip na mamamatay din siya ng araw na yun. When he cleaned his shoes in the morning, Nung nilinis niya ang kanyang sapatos nung umaga, he think that he is the Lord of his life. ang iniisip niya na siya ang Diyos ng buhay. And he have a lot of money. At marami siyang pera. And he is businessman. At siya ay businessman. But his life was about to finish today. Pero ang kanyang buhay ay matatapos lang pala ngayon. And this is the danger of us if we become rich too quick. Kaya nga ito ang panganib sa atin kung magiging mabilisang mayaman tayo. So I would like that we focus today. Kaya gusto ko na pagtuunan natin ngayon. If you really want to be rich in your life, Kung gusto mong maging mayaman sa iyong buhay, be rich first in God. maging unang mayaman sa Diyos. And maybe God will grant you At maaaring ang Diyos ay bibigyan ka if you will be ready. kung ikaw ay magiging handa. But
will your life will be easier when you will be rich? Pero ang tanong, kung ang buhay mo ba ay magiging madali kung ikaw ay magiging mayaman? This is the question. If my life will be very much easier, Ito ang tanong, talaga bang ang buhay ko ay mas magiging madali? probably yes, because maybe I don't have to go to work. I will have a lot of food. I will have nice clothes, nice house. Maaaring oo, hindi na ako pupunta sa trabaho, maganda ang bahay ko, maganda ang damit ko. But sometimes when I look rich people, I don't know if their life is easier than mine. Pero minsan kapag tumitingin ako sa mayaman, hindi ko alam kung talagang ganun ba ang kanyang pag-iisip. Many times I see rich person in a restaurant or in the supermarket Marami akong beses na nakakita ng mayaman na tao sa restaurant, who have very, very expensive car. na kung saan may napakamamahaling sasakyan. But I see in his face fear. Pero nakikita ko sa mukha niya ang takot. I see in his face sadness. Nakikita ko sa mukha niya ang kalungkutan. And try to step on his foot in the shop. At subukan mo na apakan ng kanyang paa. So he will scream at you, "Ah! What you do to me?" At sisigawan ka na, ano ba? Bakit mo ito ginagawa? Very quickly, yeah? Mabilisan, di ba? But try to step on the foot of the poor person. Pero subukan mong apakan ng mahirap na tao. He said, nothing happened, sorry. Yeah? At sasabihin lang niya, wala, okay lang yun. So you see, this person is, I think it's happier than the other who is rich. Kaya makikita mo, palagay ko, ang mas mahirap ang mas masaya kaysa sa mayaman. The same sun is shining on the poor and rich. Ganon din ang anak na merong mayaman at... What? And the same sun is shining on the poor and Okay. rich. Kagaya din ng isang araw na nagniningning sa anak And he have to go to toilet in the morning, na kailangan niyang pumunta sa toilet, the same as you. kagaya mo. The same, he is sick sometimes. At siya din ay nagkakasakit minsan. He have to go to sleep. Kailangan niya ring matulog. Oh, he have basically the same problems like you. Siyempre, kagaya din ng problema mo. And what is better, to be young and handsome, Ano bang mas maganda? Yung maging bata at maging gwapo? or old and very rich? O yung matanda pero napakayaman? Many of these old people who are very rich, Marami kung saan yung mga matatandang tao na mayayaman. they look on the young people Sila ay tumitingin sa mga bata. and they think, I will give everything to be young again. Bibigay ko lahat para lang maging bata muli ako. So the gift of life is more precious in my opinion Kaya nga ang regalo ng buhay ay mas mahalaga para sa akin than to be very rich. kaysa sa pinakamayaman. And when you are already old person At kapag ikaw ay matanda na and you never become rich, at hindi ka na naging mayaman, you can still make other rich. maaari mo ring gawin na mayaman ang iba Teaching them about Jesus Christ. at ituro ang patungkol kay Jesus. That's how you will store your treasures in the heavens. Kaya nga ganito ka mag-ipon ng kayamanan sa kalangitan. So if you never have any treasure here on this earth, Kaya kung wala kang mang kayamanan dito sa mundo, make your treasure there in the heaven. mag-ipon ka ng kayamanan sa kalangitan. Because Bible say that every of us who we preach the gospel Dahil sinasabi ng Biblia, sino man sa inyo ang nagpapahayag ng salita, will be waiting for us there. ay iintayin niya doon. And He will welcome you. At ikaw ay pagbubuksan. So still, if you are old and poor, Kaya nga kung ikaw ay at kung ikaw ay matanda na at mahirap, you can still make other rich. maaari mo pa rin payamanin yung iba. And you can become rich At ikaw din ay magiging mayaman. for your eternity. Para sa iyong pangwalang hanggan. Not only for a short time here. Hindi lang naman pangmadalian dito. Because we came to this earth naked. Dahil napunta tayo sa mundo, walang damit. And we will leave Right. this earth naked. At iiwanan din natin ang mundo na hubad. From the dust we are created. Dahil mula sa alikabok tayo ay nalikha. And to dust we are turned. At din sa alikabok tayo babalik. In Matthew 19:24, we can see, what good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Sa Tagalog, ano ang mapapala ng isang tao, makamtan niya ang buong mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Amen. Amen. And this is sometimes
When I see many people, rich people, very rich, Kaya nga minsan kapag nakakita ko ng mayaman, I think a little bit of proudness in my heart. na minsan napapag-isip ko din na ako ay nabibilid sa aking puso. And I think, for what do you gain all the world if your soul will be portrayed? At iisipin ko, ano ba ang kapakinabangan na kung makukuha mo lahat ng mundo kung ang kaluluwa mo naman ay mawawala? And it's so difficult to enter the kingdom of heaven for them. At napakahirap para sa kanila na makapasok sa kaharian ng Diyos. Because person who is rich on this earth, Dahil ang mayaman na tao dito sa mundo it's very proud. ay napakamapagmataas. But we should never be jealous for the people who are rich. Pero hindi dapat tayo nag-jealous para sa mga taong na mayaman. And we should never think wrong about them. At hindi dapat tayo nag-iisip ng mali para sa kanila. If you are rich, At kung ikaw ay mayaman, you should never think wrong about the poor people. at wag mo naman tingnan din ng masama ang mga taong mahihirap. Because we are all equal for God. Dahil tayo ay pantay-pantay pagdating sa Diyos. That someone is rich, don't blame him that he is rich. At kung meron din taong mayaman, wag mo namang sisihin na kung siya ay mayaman. And if someone is poor, don't blame him that he is poor. Ganon din sa mahirap. Because God is giving to everyone Dahil ang Diyos ay nagbibigay para sa ating lahat as He wants. ng gusto niya. And if we look on Jesus, did Jesus have paradise on this earth? Kung titingnan mo si Jesus, talaga bang si Jesus ay nagbuo ng paraiso dito sa mundo? Was Jesus building His heaven here or there? Nagtayo ba siya ng kalangitan dito o doon? Because I see Jesus who was only focused on what is to come. Dahil nakikita ko si Jesus ay nakatuon siya kung ano yung paparating. And He say, follow me. At sinasabing, sundan mo ako. Follow me in everything what I'm doing. Sundan mo ako sa lahat ng gagawin ko. So if Jesus wanted to be rich on this earth and have a lot of money, Kaya kung gusto ni Jesus na maging mayaman dito at magkaroon ng maraming pera, He will never say, where your treasure is, there is your heart. hindi niya sasabihin na kung saan yung iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Amen. And I would like to go to the second big point today. What is waiting for us in heaven? Ano bang naghihintay sa atin sa kalangitan? What is waiting for us in heaven and why our heart should have treasure in heaven? Ano bang naghihintay sa ating kalangitan at bakit nga ba ang puso natin ay dapat mayaman sa kalangitan? So what is waiting for us in heaven? Ano bang naghihintay sa atin sa langit? So first of all, of course, Jesus is waiting for us in heaven. Siyempre, unang-una, si Jesus na naghihintay sa atin sa langit. And never anymore we will see Jesus only by faith, At hindi lang natin makikita si Jesus sa pamamagitan ng ating pananampalataya, but we will see Jesus on our own eyes. pero makikita natin si Jesus sa ating sariling mata. And we will be living with Jesus in the one kingdom. At tayo ay maninirahan sa Kanya ng iisang kaharian. And you, creation, will be living with your Creator. At tayong lahat na nilikha ay mamumuhay tayo kasama ng lumikha. Remember Adam in the Garden of Eden? Naalala mo ba si Adam na nanirahan sa Eden? He was talking to God like to his best friend. Siya ay nangungusap sa Diyos kagaya ng kaibigan. He said, the woman which you gave me. Sinasabi niya na, yung babae na ibinigay mo. He didn't say, Lord, the woman which you gave me, oh Lord, like this. Hindi niya sinabi na, oh Lord, yung babae na ibinigay mo. No, but I see Adam is talking to God like to the best friend. Pero hindi, nakita ko si Adam kung saan nangusap sa Diyos na parang magkaibigan lang. He said, the woman which you gave me, Sinabi niya na ang babae na ibinigay mo. tell me to eat this fruit. Na sinabi niya sa akin na kainin ko itong prutas na to. And in heaven, God will be our close friend. At sa kalangitan, ang Diyos ang ating magiging mas malapit na kaibigan. You will be close together with God. Ikaw ay mas malapit pa sa Diyos. You will see Him in your own At eyes. makikita mo sa sarili mong mata. What is waiting more? Real paradise, New Jerusalem, new city. Anong naghihintay sa atin? Kundi ang bagong paraiso, bagong Jerusalem, bagong lungsod. From Revelation 21:1-2, we can see. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, Amen. prepared as bride, beautifully dressed for her husband.
Mula sa Tagalog, pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Wala na ang dating langit at ang dating lupa, at wala na rin ang dagat. Nakita ko rin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos, handang-handa at nakagayak tulad ng isang babaeng ikakasal. Amen. Amen. And I would like that our heart will focus for this treasure. At gusto ko na ang lahat ng puso natin ay makatuon lang doon sa kayamanan. Because this is actually what is yours now. Dapat ito ang kung anong meron tayo ngayon. The streets from the gold. Na kung saan ang daan na puno-puno ng ginto And precious stones as a footpath. at ang mga mamamahaling bato. This is yours. Ito ay para sa iyo. This is waiting for you. Ito ang naghihintay para sa iyo. This is Bible said that this is waiting for all of us who believe in Christ. Sinasabi ng Biblia na ito ang naghihintay para sa atin mga nabubuhay. You will get new body. Kung saan magkakaroon ka ng bagong katawan, Jesus go to prepare house for us there. si Jesus ay umuwi na sa langit upang maghanda ng ating tahanan. Can you imagine new body? Isipin mo, bagong katawan. Amen. New body who never will die, never feel pain. Na kung saan ang bagong katawan na hindi na magkakasakit, hindi na rin mamamatay. And I know that if Jesus prepare house for me, At alam ko na kung ang Jesus ay naghanda ng bahay para sa akin, that must be the best property in the world. ito ang pinaka mainam na ari-arian sa Or maybe mundo. better than the best property in the world. At mas maaaring mas mahigit pa nga kesa nandito sa mundo. Which we can see in Los Angeles and everywhere. Na makikita natin mas higit pa sa Los Angeles at kahit saang pang lugar. I promise that what Jesus prepared for you is far better. Pangako na sasabihin ko ng hinanda sa iyo ng Panginoon ay mas maganda pa. And if Bible say that lion and lamb will be eating grass together, At kung sinasabi ng Biblia, ang leon at ang mga tupa kung saan sila ay nagsasama kumain ng mga damo-damo and they will be playing together. at sila ay maglalaro magkasama. So if possible, I want to have one lion in my garden. Ako din posible gusto ko rin magkaroon ng layon sa garden Who will be like my pet. na kung saan magiging aking hayop. This is like a human dream, yeah? Ito lang naman ay makataong kaisipan. But I believe what Jesus prepared for us is much better what my mind Pero can even think. naniniwala ako na mas higit pa ang hinanda sa atin ng Diyos. There will be no cry, no sadness. Doon wala nang iyak, wala nang kalungkutan. Amen. Can you imagine place of eternal happiness? Isipin mo yun, lugar na kung saan pang walang hanggan. This is not a Disneyland, Hindi ito Disneyland, but this is place of eternal happiness. pero ito ay lugar kung saan pang walang hanggan na kasiyahan. Can you imagine forever you will be happy there? Isipin mo yun, pang walang hanggan magiging maligaya ka. This is the place which we are looking for. Ito ang lugar na kung saan hinahanap nating lahat. This is the place which we are waiting for. Ito ang lugar na kung saan iniintay nating lahat. You will be no sickness there. Wala nang sakit doon. You will be never tired there. Hindi ka na mapapagod doon. You will be never tired of your work there. Hindi ka na mapapagod sa iyong trabaho. Because you will be working only for God. Dahil ikaw lang ay magtatrabaho para sa Diyos. So work which God have for us Kaya nga magtrabaho kung ano yung inilaan sa atin ng Diyos, will give you only joy in your heart. na kung saan magbibigay ng kagalakan sa iyong puso. This is just my imagination. Ito ay para sa aking kantang ikatang isip. Maybe God have planned for all of us. For example, yeah? Maaaring ganun din lahat para sa ating lahat. And He tell you, this is your planet. You can do whatever you want. At sasabihin na ito ang mundo mo. I don't know what God have for us, but God have for us beautiful works there, you Hindi ko know? alam kung ano yung nilaan sa atin, pero ang isa lang sigurado ko may magandang nilaan. If you will be rich here on this earth, At kung ikaw ay magiging mayaman dito sa mundo, and you have a lot of money, at marami kang pera, it is bored, you know? One day you will wake up minsan maboboring ka at pagkatapos ng araw ikaw ay gigising and imagine you have everything. at what you isipin mo want. nandun na lahat ng gusto mo. You're just lying on the bed, watching TV, eating the best fruits. Na ikaw ay nahiga na lang, nanonood ng TV at kumakain ng mga masasarap. You have a lot of money here and here. You can buy everything. Maraming pera at marami ka nang mabibili. And how long it will be nice for you? How long it will be fun for you? Gaano ba ito tatagal na magiging masaya ka?
One day you will wake up Isang araw gigising ka and you will don't know what to do. at hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Because you already did everything. Dahil lahat nandyan na. You taste everything. Natikman mo na lahat. But in heaven, it's not like this. Pero sa kalangitan na hindi ganito. You will never sleep there. Hindi ka na doon matutulog And you will do work which is never bored. at gagawa ka ng trabaho na hindi nakaka-boring. The work which you want to do always. Trabaho na gustong-gusto mong gawin palagi. Because God have beautiful work for you there. Dahil may magandang trabaho doon para sa iyo ang Diyos. And this is what we are looking for. At itong lahat na ito ay kung saan ito ang ating tinitingnan. That's why we pray every day. Kaya nga dapat tayong manalangin na araw-araw. Your kingdom come, your will be done. Ang kaharian mo ay parating na. We pray your kingdom come because we miss new kingdom. Ang panalangin natin ay dumating nawa ang kaharian mo dahil namimiss namin ang iyong kaharian. We're waiting for the kingdom where Jesus is king. Naghihintay tayo kung saan ang Diyos, ang hari. And this is where our heart should be. Dapat ito ang puso natin. Not here on this earth. Hindi dito sa mundo. Because there is our treasure. Dahil nandun ang ating kayamanan. But if you will focus to have your paradise here, Pero kung ikaw ay nagtutuon lang na magkaroon ka ng sarili mong paraiso dito, your heart will become heavy. ang puso mo ay mas bibigat. And this is what we can read in Luke 21:34. Be careful or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life, and that day will close on you suddenly like a trap. Mula sa Tagalog, mag-ingat kayo. Huwag ninyong hayaang malulong kayo sa kalayawan, paglalasing, at sa mga alalahanin sa buhay na ito, para hindi kayo mabiglaang abutan ng araw na iyon na parang bitag. Amen. Amen. And this is the danger of every Christian life. Kaya nga ito ang panganib sa bawat Kristiyano, That if you focus too much on this earth, na kung ikaw ay magtutuon ng sobra-sobra dito sa mundo, if you focus too much on building your paradise here, at ikaw ay nagtuon ng magbuo lang ng paraiso mo dito, your heart will become heavy. ang puso mo ay mas bibigat. And if you one day, your heart will be heavy to building your paradise here, At kung isang araw bumigat ang puso mo para lang sa pagbubuo ng paraiso mo dito, there is no difference between you walang pinagkaiba mula sa'yo and the smelly drunkard which is drinking there in the shop. doon sa taong naglalasing, na kung saan nandun sa tindahan. Who is drinking and is very smelly. Na kung saan siya ay nag-iinom at maangamoy. Jesus teaching us that is no difference between you and him. Sinasabi ni Jesus dito, wala kang pinagkaiba sa nag-iinom. You are nothing more than smelly drunkard. Ikaw ay parang ganun din, kagaya ng mga naaamoy na manginginom. If your life is only about riches and money on this earth, Kaya nga ang buhay mo ay kung punong-puno ng kayamanan dito sa mundo. for God, there is no difference between you and him. Para sa Diyos, wala itong pinagkaiba. Because your heart already is not with Jesus. Dahil ang puso mo ay hindi para sa Diyos. Your heart is on this earth. Ang puso mo ay para dito sa mundo. Try never be sad about anything what you don't have. Subukan mong huwag malungkot sa mga bagay na wala ka. Always remember what is waiting for you. Palagi mong tandaan kung ano yung naghihintay para sa'yo. And your heart can be also heavy because of sin in your life. At maaari din ang puso mo bumibigat dahil sa iyong kasalanan sa buhay. If it's like this, if you sin in your life Kung magiging kagaya lang ng ganito at nagkasala ka sa iyong buhay and you feel heavy in your soul, at nararamdaman mo ang bigat sa iyong kaluluwa, find release in Jesus. palayain mo yan sa pangalan ni Jesus. Jesus can cut off the burden from your Ang heart. Panginoong Jesus kaya niyang hatiin lahat ng bigat sa iyong puso. If you focus too much on building your paradise here, cut this off. Kung ikaw ay nakatuon kung paano ka magtatayo ng paraiso mo dito, putulin mo na ito. In John 14:1 we can read, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin.
Imagine, do not let anything in your heart. Isipin mo yon. Huwag mong hayaan na pumasok lahat yan sa puso mo. Anything which makes you worry, Lahat ng mga bagay na nagpapaalala sa iyo, which makes heavy your heart. na kung saan nagpapabigat sa iyong puso. Do not let it. Huwag mong hayaan. Believe in Jesus. Maniwala kay Jesus. And this will set your heart free. At dito ka mapapalaya ang iyong puso. And joy will come back to your heart. At ang iyong kagalakan ay babalik muli sa iyong puso. This is the question for all of us today. Kaya nga ito ang tanong para sa ating lahat ngayon. Is your heart focused more on earth or more on heaven? Ang puso mo ba ay nakatuon para dito sa makamundo o para sa makalangit? What is the difference between a heart which is focused more on earth and one heart which is focused on heaven? Ano ba ang pinagkaiba nito na nakatuon dito o doon? The heart which is focused more on earth Ang puso na nakatuon dito sa mundo, makes the people sad, ang mga taong ito ay nalulungkot. makes the people troubled. Kung saan nagkakaroon lang ng problema. Jesus is not anymore your first in your life. What? Jesus is not anymore first in your life. Si Jesus ay para sa iyo ay hindi una. And this is what Satan wants to do in heart of each of us. At gustong ganitong mangyari sa atin ni Satanas. He wants you to look on your phone all day, Gusto niya na tumingin ka lang sa cellphone mo buong araw, watching rich people, manood ng mayayamang tao, watching how people have the life of the people, manood ng mga iba't ibang buhay ng ibang tao. because they're on Facebook, YouTube, everyone is happy, Dahil makikita mo sa lahat ng Facebook, lahat ay masaya. everyone have a lot of money, Lahat ay maraming pera. and this is what will makes your heart trouble. At ito ang nagpapabigat sa iyong puso. Because once you will start focus on this earth, Dahil kung nagsimula ka ng magtuon dito sa mundo, the worries will come to your heart. ang kabalisaan ay pupunta sa iyong puso. This is what Satan wants you make to each of us. At ito ang gusto ni Satan sa bawat isa sa atin. Because Jesus wants your heart to fully belong to Him. Pero gusto ni Jesus ang buong puso natin ay maging Kanya. But if you will make space in your heart Pero kung maglalagay ka ng espasyo sa iyong puso for the things from this earth, para dito sa makamundo, if you will make little space, kahit magkaroon ka lang ng maliit na espasyo, then will come to your heart sickness, ngayon lalapit na sa iyo ang kasakit, sadness, kalungkutan, trouble. problema. That's why Jesus wants our heart, whole our heart for Him. Kaya nga gusto ni Jesus lahat ng ating puso ay para lang sa Kanya. That's why He say, I want that you will be focused only what is in heaven. Kaya nga sinasabi niya, gusto ko ang pagtutuunan mo lang palagi ay para sa kalangitan. I prepare treasure for you. Naghanda ako ng kayamanan para sa iyo. Believe in that. Maniwala ka doon. Don't look on this earth. Huwag mo nang tingnan ang mundo. You know, everyone who fly by airplane, Alam mo ba yung mga lumilipad na sumasakay sa eroplano? if you fly above the clouds, Kapag ikaw ay lumipad na sa taas ng langit, you see different world there. makikita mo ang iba't ibang mundo. You don't ever see any problems on this earth anymore. Hindi mo na makikita ang problema dito sa mundo. You are above the clouds. Ikaw yung nasa mataas na naulap. And sun is always shining there. At ang araw ay palaging nagniningning doon. But we are living sometimes under clouds here, Pero minsan tayo ay naninirahan ay nasa ilalim ng langit. where it's dark, Na kung saan nandito yung and kadiliman. there where our problems are starting. At doon nagsisimula ang ating problema. We see many people cry Nakikita natin maraming taong umiiyak. because they cry because they don't see what is above the clouds. Bakit sila umiiyak? Dahil hindi na nila nakikita kung anong mas nasa taas ng ulap. Bible say that the earth is just like a carpet of the God's foot, like under I don't know the word in English, but that here are God's foot and here is the earth. Sinasabi ng Biblia na nandito yung paa ng Diyos at nandito naman ang mundo. So, and under His feet are our problems. At nasa ilalim ng kanyang paa, nandun ang ating problema. I don't know if I explained this good, but
That's how small we are actually. Hindi ko alam kung naipaliwanag ko ito ng mabuti, pero ganito tayo kaliit para sa Kanya. So let's look on the treasures in the heaven. Kaya nga mas tingnan natin yung kayamanan na nandun sa langit. Let's look for Jesus Christ Tumingin tayo kay Jesus and believe in Him. at maniwala sa Kanya. And take this word today, His word seriously. At isa puso natin ang salita niya. Where your heart is, there is your treasure. Kung nasaan ang iyong puso, nandun din ang iyong kayamanan. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So let us all stand and let us close this in prayer.